Hello mga guys, ang pasyente natin ngayon ay motorcycle accident sa kanyang Yamaha Sniper. So malakas at saka medyo malaking aksidente ito kasi na-twist yung balakang niya. Ang nangyari, ang height niya ngayon is 5'3", 5'2". Ibig sabihin 3 inch or 2 inch ang nag-twist sa balakang niya. So ngayon, itong ginawa ko kasi yung right side niya nagpihit, ang bull socket nandito sa bandang groin niya. Kaya ang ginawa natin, gipasok natin ang bull socket sa groin niya para ma-align. Then gibalance yung pubic bones para malaman natin kung anong mangyayari kung ayusin na natin. Ngayon, sa left side na naman ang gibalance natin para makalakad siya ng gusto. Ito ay precision para malaman natin, karamihan ganito after 1 month or 2 months na galing sa aksidente na matigas na ang kanyang nalamanan na ang kanyang pilay. Kaya mahirapan na ang pag-release sa mga connective tissue at saka bone kasi nanigas na. Tingnan natin kung ano maggawa natin sa precision, kasi kung sa overhauling, ang mangyari sa overhauling, okay, ang ginawa natin dito, tayo pinangat natin ang paa niya para ma-align siya. Ang gi-align natin ngayon yung hips niya at saka yung groin. Then gitry na naman kasi ang right side talaga ang medyo apektado sa kanya. Yung ACQ niya, yung W sa paa, yung pangupo natin, yun ang nag-twist. Yun. At saka yung sacral niya naging lordosis. Lordosis na nagtabingi. Swifted ang kanyang nangyari sa kanya. Kaya try natin to sa pag bone align, pag bone sitting, bone alignment para matulungan siyang makalakad ng gusto. So daming gawin natin dito para matulungan siya. So ang paggawa natin dito is holistic. Gihanap natin ang alignment sa kanyang ischium para dito sa kaliwa, mga guys, nawala ang buto dyan sa ischium. Kaya hinahanap natin ang balancing dito. Kung ang structure na skeletal structure sa katawan ng tao hindi pantay, hindi balance, ang mangyari magkaroon ng sakit, magkaroon ng kirot, magkaroon ng arthritis, magkaroon ng maraming sakit, lower back pain. So ang ginawa natin, sinunod natin yung traditional bone setting sa mga warrior nung una, sa ating mga nuno. Ito ang paraan sa pag setting sa mga warrior noong una, kasi kung halimbawa magkumbatan sila sa awayan, daming pila yan. Minsan kasi matamaan ang groin sa pag-away, kaya yon ang sinunod ko sa mga nuno natin na paraan ng alignment. So it is
authentic na traditional hilot ang ginagawa natin. Pero gi-apply natin ang modern modality sa ating paraan ng pagkilot. Actually guys, dami itong mga nasunod ko na mga paraan ng paghilot, i-combine ko na to. Kaya makasabi ako na around 80% na ni-apply ko dito is signature ko na paraan ng pag-bone alignment sa hilot. So, matigas talaga guys, no? Mga car clip, matigas talaga ang left side niya. Kasi nag-twist siya sa bandang kanan papunta galing sa kaliwa. Ngayon, gitest natin siya kung paano na paraan ang paglakad niyan. Medyo may paraan namang nagbalik ba o maliksi na siyang malakad kay ihambing kay kanina. So, yun guys, ang ating paraan ng kuan. Kung anong masiting natin, i-test na naman natin. Kaya may kahabaan yung pag-align natin sa mga aksidente. Kasi katulad ng isang sasakyan, katulad ng motor, kung ang mekaniko nag-test siya na matest niya, mapakinggan niya, malakas na, so kung mahina, ipihit na naman doon sa kaliwa, kanan, kung saan doon ang makikita niya na angkop sa pag-align. Ganito din ang paraan natin sa pag-bone alignment. Then, so, gikuha natin yung kanan, no? Grabe talaga yung kanan na pilay niya. So, bukas, Thursday, December 26, magbalik siya. Makikita na naman natin kung paano siya. Lambot na ba ang kanyang pilay? Naibalik na ba sa ilang percent? Mga sabihin na natin 50%. So kung lambot na siya, madali na siyang mai-align. So maibalik na sa dati niyang structural. Kaya ang ginawa natin, ito gituhod natin siya kasi yung balakang niya nag-angat kasi pinababa natin to. Yun. Ginahagod natin siya, yung pinapalambot yung mga muscle. Kasi kung ang muscle guys, hindi malambot, hindi ma-align natin. Kasi siya ang nag-hold, nag-adhesive muscle siya, hindi makarelease yung mga buto. Then, ang ginawa natin, ginahagod-hagod natin para makarelease yung circulation sa dugo. Kung mapasukan ng circulation ng dugo, kung gisunod natin ang acupuncture point sa para mawala ang meridian pathway, makarelease yan sa kanyang daanan, proper na daanan, madali na siyang matulungan. Hinahanap natin dito ang quadratus lumborium ang gipalambot natin kasi makikita natin ang kaliwa medyo nag-iksian siya. So palambot lang yan mga car clip para mapasiting natin ang bone mamaya. So, tingnan natin kung ano ang magagawa natin mamaya para sa pag-align sa kanya. Ngayon, binalik natin kasi malambot na kung paano natin mapa-align siya. So, ngayon,
Ating gagawin na naman dito, ang ginagawa ko na naman dito is yung sacral niya tinulak ko sa baba para magkaroon siya ng alignment sa kanyang balakang. Left and right, ginabalance natin yun kasama na yung tuhod yan sunod. Yan. Oh. Nakita natin mga ka-arc life nga matigas talaga yung balakang, shoulder niya at saka liig. Kaya ginawa natin sa kanya acupuncture na paraan para mapalambot ang balakang, shoulder, liig at saka yung mga ibang mga muscle. Tinatawag yung acupuncture balance method. Na isa sa mga pinag-aralan din namin yan sa